May record na kayo sa kanila eh. Hindi naman nila binubura yan. Nakita nyo ho, di ba? Dinilit yung information ninyo. O, tapos, inan-install ninyo. Pero natatawagan pa rin kayo. Di ho ba? Kasi may record niya ho sa kanila. Okay? Sa back-end ho nung kanilang system, nandun pa rin yun. Hindi ho mawawala yun. No? Eh, mga ano yan, mga walang yayang mga yan, hindi nila buburahin yan. May nagtanong sa akin, Boss Ray, nag-delete na po ako ng information para hindi na ako makautang ulit sa kanila and nag-uninstall na ako ng app. Pero tumatawag pa din sila sa akin kasi may 20 days overdue daw ako. Eh before ko i-delete account ko sa bayad lahat yon at wala akong naging overdue sa kanila. Ano pong magandang gawin para hindi na nila ako ulitin, tawagan na may utang ako at minsan tumatawag sila para magpautang dahil qualified daw ako. Ang gulo-gulo nila. Salamat po agad sa tugon. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Di ho ba? Maliwanag. Magugulo ho talaga yung mga yan. Tsaka ho, walang sistema. O, nakita nyo ho. O, di ba? Sa inyo na ho nang galing. Binayaran nyo na ho. Di ho ba? Pero, tinatawagan pa rin kayo. Sinasabi, meron daw kayong 20 days na overdue ba? Isira ulo, no? Hindi ko kasi marunong maggawa ng mga ng mga yung posting, recording, wala akong alam yang mga yan. Ay paniningil nga hindi marunong eh. Posting pa ng payment, o di ba? So Mario Joseph. So maliwanag ho talaga yung mga yan, wala akong sistema. No? Hindi nila alam kung paano palalakarin o patatakbuhin yung ganyang klase ng negosyo. Di ba? Nasabi pang fintech sila. Pag sinabi nyo kasing fintech, financial technology. So, ibig sabihin ho nun, meron silang technology ginagamit. No? Para sila ay makapagpahiram. Ayan nga po, yung mga apps na yan. O di ho ba? Natawag pa silang ganun kung wala naman silang sistema talaga. O di ho ba? Kung sabi nyo nga ho, nag-delete na kayo ng information ninyo dun sa app nila. Tapos inan-install nyo na rin. Okay. Kaya lang, tinawagan ho kayo, no? Kasi nga sabi, meron daw kayong overdue. Pero ang malupit dito, nag-offer sila ng utang. Kasi qualified kayo. O, di ba magulo? Oh. Di ba? Maliwanag ho, talagang wala ho sila talagang ginagamit na sistema. Ang ginagamit ho lang talaga nila dyan is yung shotgun approach. No? Pagka alam nyo yung shotgun, yung baril na shotgun, pag pinutok nyo yun, di ba? Pasabog ang ng bala nun, ganun ho magtrabaho yung mga bugok na yan. Oh, nakita nyo, wala ho talagang sistema. Ibig sabihin, walang credit and collection policy, di po ba? Walang tawag dito, walang protocol na sinusunod. Diba? Puro puro yung tawag dito, yung script. Yun lang ho ang ginagawa niyang mga yan. Okay, kasi nakita nyo, di ba? Bayad kayo. Oh, inan-install nyo na. Nag-ano na kayo ng mga information ninyo kasi nga, ayaw nyo nang manghiram sa kanila. Maganda ho yan, nadala kayo. Di ba? Tama ho yung ginawa ninyo, hindi nyo na ulit sila tinangkilik. Di ba? Kasi, pagpatuloy nyo ho yung tinangkilik, nakabayad kayo. Tapos, manghihiram na naman kayo. Di ba? Niloloko nyo lang ho sarili nyo. No? Kasi, naranasan nyo na eh. Di ba? Bukod ho sa napakalaki ng ibinawas, no, ang laki rin ho ng interest. Doon pa lang ho, talagang dapat madala na kayo eh. Di ba? Tapos yan, lumampas ka lang ng segundo nga lang yata. Actually, hindi pa nga lumalagpas sa due date, di ba? Mga haras na. Oh, ang masakit pa dyan, yung yung OLAN na yan, revoke yan. Oh, di ba? Tapos nakita nyo, nag-ooperate. Oh, hindi na dapat. Oh, hindi ko maintindihan kung paano nila na nagagawa yung ganyan. Samantalang yung iba ho, pagka sinabing revoke. No, matitigas ho ang mukha niyang mga na yan eh. Abusadong online lending apps na yan.
Nakita nyo? Tapos ito pa, di ba? Ino-offeran ho kayo ulit ng utang. O, di ho ba? Huwag nyo na kung kagatin yan. Tama lang ho yung ginawa ninyo na binuran nyo na. Ngayon po, regarding dun sa tanong po ninyo na kung paano ang magandang gawin para hindi na kayo kulitin ulit at tawagan. Well, kung hindi naman ho ganun, kaimportante yung yung number ninyo sa inyo, magpalit na lang ho kayo. Total bayad naman na ho kayo eh. Kasi kaya ko hindi ina-advise na magpalit ng SIM card, pag hindi pa ho bayad. Okay? Pero pag bayad naman na ho kayo, magpalit na kayo ng SIM card. Kasi talagang kukulit-kulitin kayo ng mga bugok na yan. Kasi nakita nyo nga ho, walang sistema. Bayad na kayo. So, ibig sabihin, wala na kayo obligasyon sa kanila. Bakit tatawagan kayo, may utang pa raw kayo, di ba? May overdue kayo 20 days. Di ba si Raulo? So, hindi nila alam kung paano yung mga recording nila. Yung mga yan, sabog-sabog yung mga yan eh. Di ba? So, ako, yun lang maiba-abiso ko sa inyo, Pag ho kayo bayad na, kagaya ho niyan, magpalit na ho kayo ng SIM card. Pero bago ho nyo palitan yung SIM card ninyo or bago nyo isaksak yung SIM card ninyo dun sa inyo pong telepono, siguraduhin nyo ho muna na malinis po yung telepono nyo. Okay lang ho yun, install nyo. Kaya lang, mas mainam ho kasi yan kung tawag dito, i-reformat po ninyo yung inyong telepono. Kasi po, yung malware na inilalagay po niya mga bugok na online lending apps, hindi naman po yung SIM card ng yung telepono. Kasi po, kaya yung telepono, kanilang yung kanilang ini-infect ng kanilang malware, kasi para kahit ilang beses kayo magpalit ng SIM card, matatawagan pa rin nila kayo. Kasi may access sila eh. Di ba? Ganun kawawalang yaya mga yan. Kaya ako dun sa mga baguhan at nadaanan nitong video ko, huwag nyo na subukan pa. Kasi unang-una hindi naman makakatulong sa inyo yan. Okay, bakit sinasabi? Unang-una hindi nyo naman buong makukuha ng kumbaga yung sapat na halaga. Kasi meron naman talagang processing fee. Kaya lang itong mga bugok na to, kalahati ang processing fee. Papakinabang nyo doon sa pera? Di ba? Pangalawa, kaya taas-taas po ng interest. Di ba? Tapos 7 araw lang. Tapos pa yan? Tawag dito, nanlilin lang pa doon sa kanilang mga ads. Sasabihin, 60, 90, 120 days. Pero pag putok ng bola nun, 7 araw lang yun. Di ba? At saka hindi makakatulong sa credit standing nyo yan. Kasi yung mga bugok na yan, hindi naman yan, submitting entity sa CIC. May mangilan-ngilan po. Pero hindi lahat. Submitting entity. Diba? Paano kung magaling kayo magbayad dyan sa mga ulan na yan? Di walang dagdag sa score nyo yan. Kasi may mga mga kumpanya na merong special access sa CIC. Yung pong mga may special access sa CIC na yon, sila po yung gumagawa ng credit score. Yun po yung credit bureau na tinatawag. Pero tayo sa Pilipinas, sa gobyerno natin, wala tayong sariling credit bureau. So meron yung mga private. Okay? May bayad po yun. Ngayon, sila po yung gumagawa ng credit score natin. Okay? Ngayon, pagka yan, hindi naman sila submitting entity, paano gaganda credit score ninyo? Di ba? O di mas mainam manghiram kayo sa bangko, sa mga financing at saka sa lending na legitimate po. Di po ba? At least doon, pag ginandahan nyo bayad ninyo, maganda ang credit score ninyo. Makakapanghiram talaga kayo ng maganda. At saka pinaka-importante kasi doon, pag minintain nyo yung maganda yung pagbabayad sa inyong mga nahihiram sa mga bangko, financing tsaka lending na legitimate. Kumbaga sila na mismo ang lalapit sa inyo. Hindi kayo problema na yung pupunta pa kayo o maghahanap pa kayo ng hihiraman, hindi nyo magiging problema yon. Kasi maganda credit standing nyo eh. Maganda ang score ninyo eh. Kaya wag nyo pababayaan yan. Especially sa credit cards. Pagka nagkaroon kayo ng credit cards, alagaan nyo po yan.
No, wag niyo hong hayaan, swipe lang kayo ng swipe, hindi ho ganun. Ang credit card ho, dapat yan ginagamit for emergency purposes lang. No, hindi porket may credit card kakala mo mayaman ka na. 'Di ba? Hindi ho ganun. No, kayo lang ho mapapahamak. Kasi take it from me, nangyari ho sa akin 'yun. Inayos ko, kahirap kong ayusin. No, nabayaran mo na, hindi ka pa rin tawag dito, kuha ulit ng credit card. Hindi ka rin ma-approve sa mga loans, 'di ba? Kasi hindi nagkaroon ka ng hindi magandang marka 'di ba? 'Yun ho mahirap. Lalo kung accessing kung submitting entity yan, ay nako po. Di makikita ho yan ng mga companies na nagpapahiram. O di hindi ho kayo makakiram na maayos. Di ho ba? Mas mahirap po yan kung napunta kayo sa NFIS. Ay nako po. Sakit ho sa ulo yun. Kasi ang NFIS, kaya nga Negative File Information System yan, negative. Pagkaya talagang magmamarka talaga yun, nandun na ho yun habang buhay. Okay, oo, pagka nagbayad kayo, makakalagay doon, close. Kaya lang ho, pagka bangko kasi nakakita nun, mahihirapan ho talaga. Kasi talaga nagmamarka siya. No? Hindi ho kagaya sa CIC talagang naayos yun. Ngayon po, balik tayo rito, no? Yun ho lang ang maibibigay kong abiso sa inyo pagpalit ho kayo ng SIM card. Tapos, bago nyo nga isaksak yung bago nyo SIM card doon sa telepono nyo, make sure nyo pong malinis siya. Okay, then yung social media niyo po, no, make sure po na na secure. No, kasi hindi ho natin alam kung ano pa rin ang gagawin yung mga bugok na abusadong online lending apps na yan. Kasi nga may record na kayo sa kanila eh. Hindi naman nila binubura yan. Nakita niyo di ba? Dinilik yung information ninyo. Tapos inan-install ninyo. Pero natatawagan pa rin kayo. Di ho ba? Kasi may record nga ho sa kanila. Okay? Sa back-end ho nung kanilang system, nandun pa rin yun. Hindi ho mawawala yun. No? Mga mga walang yayang mga yan, hindi nila buburahin yan. Hanggat nandyan sa sistema nila yan, ay talaga namang kukulit at kukulitin kayo. Gagawa ng paraan yan para kayo ay makulit. Kaya, make sure din ho ninyo yung mga yung social media ninyo is secured. No, para hindi na rin ho kayo talaga maabalan yung mga yan. Kasi katakot-takot ho na offer din ang nyo, aabutin nyo dyan. Bukod pa ho dun sa ganyan, no? Malisyoso na yung ginagawa sa inyo dahil sinisingil kayo ng utang, wala na kayong utang, di ho ba? So, anuhin nyo na lang, dun ho ulitin ko sa mga nakapanood po nito na baguhan, huwag nyo na hong iniisipin na mangutang sa kanila, huwag nyo isipin. Kasi pag napasok kayo dyan, ay nako po, masakit sa ulo yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.